Naniniwala ka ba sa kasabihan na huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa'yo? Marahil ay marami sa atin ang naririnig ang kasabihan na yan. Mahiyahalin tulad ang kasabihan na yan sa karma. Kapag kasamaan ang ibinato mo, kasamaan din ang babalik sa'yo. At kapag kabutihan naman ang iyong ibinato ay ganoon pa rin ang babalik sa'yo. Paano na lamang kung nakuha mo ang tao sa maling paraan? May posibilidad nga bang makuha rin ang taong iyon mula sa iyo sa kung paano mo siya nakuha? Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo at sa iba pang mga tao na nasa likod ng iyong YouTube channel. Gusto ko rin po muna kayong pasalamatan dahil napili po ninyo ang aking kwento. Ngayon pa lamang ay iahanda ko na ang aking sarili sa masasakit na salitang mababasa ko sa comment section. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Monique. Ang edad ko po ay 30 years old at ngayon ay nakatira ako kasama ang mga magulang ko sa aming probinsya. Meron kaming maliit na sari-sari store at minsan ay tumutulong ako sa nanay ko sa pagbebenta ng mga niluluto niyang kakanin. Sobrang simple at tahimik ng buhay ko ngayon, Papa Dudut. Malayong malayo sa naging buhay ko noong ako ay nasa syudad pa lamang. 4 years ago ay lumuwas ako sa syudad para magtrabaho. Kagaya ng paniniwala ng ibang probinsyanang kagaya ko ay may magandang mga trabaho sa syudad. Bilang hindi ako nakapag-college at high school lamang ang aking natapos ay limitado lamang ang aking napag-applyan na trabaho, Papa Dudut. Kasama ko noon ang kaibigan at kababata ko na si Rhea. Nakipagsapalaran kami sa lugar na hindi kami pamilyar. Noong una ay nakapasok kami sa isang eatery malapit sa terminal ng jeep. Naging janitress din kami at helper sa isang salon. Hanggang sa makapasok kaming cashier sa isang supermarket. Umuupa na kami noon sa isang malit na boarding house. Sa pagiging cashier kami nagtagal at naging regular ni Rhea. Medyo mahirap ang trabaho pero bawi naman sa sahod at benefits kaya tinitiis na lang naming dalawa para may maipadala kaming pera sa aming pamilya sa probinsya. Bukod sa pamilya ay may isa pa akong inspirasyon kaya hindi ako uma-absent sa trabaho, Papa Dudut. Yon ay walang iba kundi ang supervisor namin na si Eric. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon, gwapo, matangkad at maganda siyang magdamit, Papa Dudut. Napakatikas niyang tignan sa tuwing naglalakad siya. Halos lahat ng babae ay kinikilig sa kanya. Yun nga lang ay meron na siyang girlfriend. Sa kabila ng pagkakaroon niya ng nobya ay hindi ko pa rin napigilan ang aking sarili na magka-crush sa kanya. Ang sabi ko pa sa aking sarili ay okay lang yon dahil crush lang naman. Kapag dumaraan si Eric sa counter ay palagi ako nag-hello sa kanya. Talagang nagpapapansin ako sa kanya, Papa Dudut. Hindi siya suplado at nakikipag-usap pa sa amin kahit mas mataas ang posisyon niya. Hoy Monique, ang harot-harot mo ha. Palagi mong binabati si Sir Eric. Puna sa akin ni Rhea. Walang customer kaya may chance kaming makapagkwentuhan kahit na papaano. Gitera, palibasa hindi mo kaya na makipag-close kay Sir Eric. Hirap kong sagot sa aking kaibigan. Gaga ka? Ipapaalala ko lang sa'yo na may jowa na yung tao tapos nilalandi mo pa. Ang turan pa ni Rhea. O sa nilalandi ha? Hindi ba pwedeng friendly lang ako kay Sir Eric kasi friendly rin siya? Saka alam ko na may girlfriend si Sir eh. Hindi mo na kailangang ipaalala pa sa akin. Anong akala mo sa akin? Mga agaw. Mahaba kong tugon. Kahit ganon ang palagi kong isinasagot kay Rhea sa tuwing sinasabi niya na taken na si Sir Eric ay iba ang nasa puso ko, Papa Dudut. Bago ako matulog ay madalas kong iniisip na may gusto rin sa akin si Eric tapos ay iiwanan niya ang girlfriend niya para sa akin. Ako na ang magiging girlfriend niya at mauuwi kami sa pagpapakasal. Ganon kalakas ang tama ko sa kanya. May mga pagkakataon pa nga na isinasama ko sa aking prayers na sana ay mahiwalay na sila ng girlfriend niya
para magkaroon na ako ng chance sa kanya. Ewan ko ba papadudot pero parang masigit pa sa simpleng pagkakaroon ng crush ang nararamdaman ko para sa kanya. Inad ko pa nga siya sa Facebook at nang i-accept niya ay pinusuan ko ang lahat ng pictures niya maliban sa picture na kasama niya ang girlfriend niya. Ang bitter ko talaga sa relasyon nila papadudot. Nilalait ko pang mag-isa yung babae at feeling ko ay mas maganda ako sa kanya. Pero sobra akong nalungkot nang isang araw lang ako naging friend ni Eric sa Facebook dahil nang sumunod na araw ay nakablock na ako sa account niya. Sobra ko po yung dinamdam papadudot. Wala kasi akong alam na dahilan para i-block ako ni Eric kaya sa trabaho ay hindi ko siya pinansin. Nagtaka si Rhea kung bakit hindi ako nag-hello kay Eric at sinabi ko na lang na wala ako sa mood. Break time namin habang kumakain ako sa locker area ng baong kong pagkain ay nilapitan ako ni Eric. May binigay siyang ice cream na nakalagay sa cup. Alam ko kung bakit di mo ko pinapansin kanina kasi nakablock ka na sa Facebook ko. Ang sabi pa ni Eric matapos akong tabihan sa upuan. Hindi ako nagsalita at hindi ko rin tinanggap ang suhol niyang ice cream. Sorry na. Hindi ako nang block sa'yo si Noemi, yung girlfriend ko. Hawak niya kasi yung phone ko nang mag-heart react ka sa pictures ko. Nagselo siguro kaya binaka niya. Paliwanag pa ni Eric. Sorry din sir. Nagtampo ako kasi akala ko ikaw yung nang block sa akin. Ang selosa pala ng jowa mo sir. Para nag-heart lang naman ako eh. Hindi naman yun big deal. Turan ko pa. Tama ka. Sobrang selosa nga ni Noemi. 2 taon na kami pero wala pa rin siyang tiwala sa akin. Ang dami niyang demand at nakakasakal na nga minsan. Pailing-iling na sabi pa ni Eric. Ang pangit ng ganyan sir, walang tiwala sa'yo. Baka wala ka nang maging kaibigan kung ibablock niya lahat ng mga pagseselosan niya. Panggagatong ko pa. Pero wag kang mag-alala kasi meron akong second account sa Facebook. Doon mo ko i-add at pwede rin tayong mag-chat doon. Ang sabi pa ni Eric. Nang dahil sa pag-uusap namin yon ni Eric ay nagkaroon ako ng pag-asa sa kanya papadudot. Pinagbasehan ko ang mga sinabi niya kaya naisip ko na hindi siya masaya kay Noemi. Siguro ay nanghihinayang lang si Eric sa 2 taon ng pinagsamahan nila kaya hindi niya mahiwalayan ang girlfriend niya. Kaya mas naging porsegido ako kay Eric. Ang pangit mang pakinggan pero plinano ko nang agawin si Eric kay Noemi. Inumpisahan ko sa aking panlabas. Nag-aral ako mag-makeup ng maganda. Mas sineksihan ko rin ang aking pananamit. Mas naging sweet ako kay Eric lalo na kapag magkausap kami. Nagkaka-chat na rin kami sa second account niya sa Facebook. Doon ay malaya akong nakakapag-heart react sa mga post niya. Hindi raw kasi yun alam ng girlfriend niya kaya wala kaming magiging problema. Ang ipinagtataka ko lang ay puro babae ang friends niya sa account na yon tapos ibang pangalan niya. Yon ay binaliwala ko rin papadudot. Ang naisip ko lang noon ay masaya ako at nakaka-chat at nakaka-video call ko pa rin si Eric at walang nang bablock sa akin. Ilang linggo na kaming ganon papadudot hanggang isang araw ay nagaya ng inuman ng isa sa mga katrabaho ko. Birthday niya kasi at gaganapin pagka-out namin sa trabaho. Kahit na hindi ako ang may kaarawan ay lakas loob kong inimbitahan si Eric at agad siyang pumayag. Wala nang nagawa ang katrabaho namin dahil naka-oo na si Eric. Sumama sa akin si Eric sa bahay kung saan kami magiinom. Dahil sa may pasok pa kami kinabukasan ay alalay lamang kami sa alak. Sa labas kami ng bahay nag-inom para mas presko. Nang magpaalam akong gagamit ng banyo ay hindi ko inaasahan na susundan ako noon ni Eric. Palabas na sana ako ng CR nang pagbukas ko ng pinto ay nasa harapan na siya. Itinulak niya ako papasok at pagkasarado ng pinto ay naghalikan kaming dalawa. Ngunit hanggang doon lang ang nangyari kasi natatakot din kami syempre na makahalata ang iba naming mga kasama sa inuman. Nauna akong bumalik at maya-maya pa ay sumunod na si Eric. Hindi ko alam kung gusto niya talaga akong halikan o dahil sa lasing lamang siya. Kaya niya yon nagawa sa akin papadudot. Pero aminin ko na sobra akong kinilig sa ginawa ni Eric at nagasam na sana'y masigit pa sa halik ang aming ginawa. Umuwi ako na may ngiti sa labi papadudot. Pagdating sa boarding house ay doon ako kinausap ni Rhea. Napansin pala niya na sinundan ako ni Eric sa banyo.
Dahil sa kaibigan ko siya ay sinabi ko ang totoo at nainis siya sa akin. Monique, wala ka bang utak? Bakit mo hinayaan na halikan ka ni Sir Eric? Paulit-ulit ko bang ipapaalala sa iyo na may girlfriend na yung tao? Naiinis na wika ni Rhea. Alam ko siyang may gusto. Lasing lang ako kaya madali akong nadala. Saka hindi na siya masaya sa jowa niya. Feeling ko nga ay gusto na niyang makipag-break kay Noemi. Pangangatwiran ko. Kahit na, sila pa rin kaya kapag pinagpatuloy mo yan magiging kabit ka. Ang sabi pa ni Rhea. Kabit agad? Hindi sila kasal kaya hindi ako kabit no? Ewan ko sa iyo Monique. Bahala ka sa buhay mo kapag nagkagulo kayo ha. Ikaw rin ang kawawa sa huli. Nagpapaalala ko sa iyo bilang kaibigan mo, sana'y hindi mo pagsisihan yung ginagawa mo. Ang wika pa ni Rhea. Naging normal ang mga sumunod na araw para sa amin ni Eric Papadudut. Nagbabatian pa rin kami kapag dumadaan siya sa kinakapwestohan kong counter at kapag may pagkakataon ay kasabay ko siyang nagbe-break. Madalas ay nililibre na rin niya ako ng pagkain hanggang isang araw ay inaya niya akong manood ng sine. Nag-early out ako at sumama ako sa kanyang manood ng isang pelikula na hindi ko namang gusto. Pero dahil kasama ko si Eric ay manonood na rin ako. Nilibre niya ako ng ticket at snacks. Sa loob ng sinihan Papadudut ay naging malikot ang kamay niya. Una ay nakakbay lamang siya pero nang magtagal ay nakahawak na yon sa aking dibdib. Hindi ako gumagalaw dahil gusto ko ang ginagawa niya sa akin. Hindi na namin tinapos ang pelikula at lumabas na kami ng sinihan. Sakay ng kanyang motor ay pumunta kami sa isang motel at may nangyari sa amin ni Eric sa lugar na yon. Simula nang may nangyari sa amin ay nasundan pa yon ang nasundan. Parang isang beses sa isang linggo ay dinadala ako ni Eric sa motel. Hindi ko na iniisip na meron siyang girlfriend dahil mas pinakikinggan ko ang sinasabi ng aking puso. Alam kong mali Papadudot pero masaya ako at masarap sa pakaramdam na kasama ko si Eric sa isang kwarto na kaming dalawa lang ang gumagawa ng milagro. Masaya ako kapag yakap niya ako at pakiramdam ko kasi ako lang ang tao sa mundo. Pero syempre nangangarap pa rin ako na sana ay hiwalayan na ni Eric si Noemi at ako na ang ipalit niya. Kaya isang gabi habang magkatabi kaming nakahiga sa kama sa motel ay tinanong ko na siya ng tungkol sa aming dalawa. Eric, ano ba tayo? Bakit may nangyayari sa atin kahit na may girlfriend ka? Kabit mo ba ako? Tanong ko sa kanya. Hindi kita kabit. May feelings ako sa'yo. Kung iniisip mo na nakikipaglapit ako sa'yo dahil lang sa mga nangyayari sa atin ay nagkakamali ka. Gusto kita Monique. Madamdaming tugon pa ni Eric. Gusto mo ko talaga? Hindi makapaniwala kong tanong. Oo, kaya huwag ka mag-alala. Makikipaghiwalay na ako kay Noemi para hindi ka na nag-iisip ng ganyan. Nakatinging tura ni Eric sa akin. Napakasaya ko ng gabing yon Papadudut. Sa wakas ay nagkaroon na ng kapayapaan ng isip ko. Dati kasi ay iniisip ko na parausan lamang ako ni Eric. Ngunit nagbago yon nang sabihin niya na may gusto rin siya sa akin at mas natuwa ako dahil alam ko na makikipag-break na siya sa girlfriend niya. Simula ng araw na yon ay hinintay ko nang sabihin sa akin ni Eric na break na sila ni Noemi. Isang gabi paglabas ko sa supermarket ay sumabay sa akin si Eric at ihahatid daw niya ako sa boarding house na tinutuluyan ko. Tamang-tama kasi wala si Rhea. Umabsent kasi dahil masama ang pakiramdam. Paglabas namin ng supermarket kasabay ang iba naming katrabaho ay may babaeng humarang sa amin ni Eric. May kasama siyang babaeng medyo may edad na. Agad kong nakilala ang babaeng humarang sa amin. Walang iba kundi si Noemi Papadudut. Namumulang mukha niya sa galit. Siya ba ang babae mo Eric? Siya ba yung palagi mong ka-video call tuwing madaling araw? Galit na tanong ni Noemi habang tinuturo niya ako. Huwag kang magskandalo Noemi, nakakahiya ka. Saway pa ni Eric. At ako pang nakakahiya ngayon? Pero ikaw hindi ka nahihiya na may girlfriend ka pero may katawagan ka pang ibang babae? Ang kapal ng mukha mo, magkaroon ka ng kabit ha? Patuloy na pagsisigaw ni Noemi. Hindi ako kabit ni Eric. Pwede ba magdahan-dahan ka sa pagsasalita mo? Bulyaw ko.
Hindi na ako nakapagpigil at sumali na ako sa usapan. Binalingan na ako ni Noemi. Tinignan niya ako mula ulo hanggang sa paa. Noemi, yan yung babaeng nakita ko na kasama ni Eric na lumabas ng motel. Sigurado ako. Singit ng kasamang babae ni Noemi. Hindi pala kabit ha, anong tawag sa babaeng sumasama sa lalaki kahit alam niya na taken na? Hindi ba kabit? Malandi? Umuusok ang ilong sa galit na tura ni Noemi. Nagsawa na kasi siya sa'yo. Tingnan mo nga ang sarili mo, Noemi. Gawain pa ng matinong babae ang pagsugot kagaya ng ginagawa mo? Matapang kong sagot. Ang pagiging kabit, gawain ba ng matinong babae yan? Kabit ka, kabit. Malakas na sigaw ni Noemi. Paulit-ulit niya akong tinawag na kabit. Masakit para sa akin ang matawag na isang kabit kahit alam kong ako yon, Papa Dudut. Kaya sa gigil ko ay sinabunutan ko si Noemi at nagkapisikala na kami. Hindi ko na naisip na merong ibang tao sa paligid, mga kasama ko pa sa trabaho ang karamihan doon. Mabilis kaming inawat ni Eric at ng babaeng kasama ni Noemi. Ako ang dihado sa naging away namin ni Noemi dahil puro kalmot ako sa muka at ang dami niyang nakuhang buhok sa akin sa ginawa niyang pagsabunot. Doon na pinapili ni Noemi si Eric, ako o si Noemi. At kagaya ng inaasahan ko ay ako ang pinili ni Eric, Papa Dudut. Taas no ako at proud na yumakap kay Eric habang umiiyak si Noemi. Alam ko na sobrang sakit ng nararamdaman niya noon pero wala akong pakialam. Ang tingin ko sa kanya ay isang kaaway kaya imbes na maawa sa kapwa babae ko ay nasabi ko pa sa aking sarili na dapat lang yon sa kanya. Matapos ang mainit na pag-aaway namin ni Noemi ay official nang naging kami ni Eric. Sobrang saya ko kasi ako na ang pumalit sa pwesto ni Noemi. Ako na ang girlfriend ni Eric. Yun nga lang, naging lamang kami ng tsismisan sa pinagtatrabahuhan namin. Malandi daw ako at mga agaw. Kabit pa rin ang tingin ng marami sa akin kahit hiwalay na si Eric sa dati niyang nobya. Nagkaroon tuloy ako ng ilang kaaway sa trabaho lalo na yung mga tsismosang mga marites. Pero nung una lang ako naapektuhan sa kanila at habang tumatagal ay nasanay na rin ako at nagsawa na rin sila na pag-usapan kami ni Eric. Totoo na ba talaga ito? Isang buwan na tayo? Hindi makapaniwala kong tanong kay Eric nang mag-celebrate kami ng first monthsary naming dalawa. Ngayon ka pa hindi maniwala isang buwan na tayo? Nakangiting tugon pa ni Eric. Hindi lang ako makapaniwala na yung lalaking crush ko lang dati ay boyfriend ko na ngayon. Hindi ako nagsisisi na inagaw kita si ex mo kasi ang saya-saya ko na ngayon. Maluha-luha kong sambit. Ako rin Wala akong pinagsisisihan na ikaw ang pinili ko. Huwag kang mag-alala kasi wala akong gagawin kundi ang pasahihin ka at mahalin ka. Buong pagmamahal na sabi pa ni Eric. Dumating ang araw na kinailangan na ni Rhea na umuwi ng probinsya. Namatay kasi ang nanay niya at mas kailangan siya ng mga maliliit niyang kapatid. Kaya nawala na ako ng kaibigan. Pero nangako siya na tatawag-tawag pa rin siya sa akin at makikibalita pa rin daw siya sa mga ganap sa buhay ko. Malungkot ako na namatay ang nanay ng kaibigan ko pero masaya din ako kahit papaano kasi wala na si Rhea. Siya kasi yung parang konsensya ko na palaging may mga nasasabi sa desisyon ko. Lalo na nang maging kami ni Eric. Ang dami niyang nasabi. Hindi ba raw ako naaawa kay Noemi? May sinabi pa siya tungkol sa karma. Baka raw ang mangyari ay maranasan ko ang nangyari kay Noemi. Nakuha ko raw sa pangaagaw si Eric at baka mawala si Eric sa akin sa ganung paraan. Pasok sa isang tenga, labas sa kabilang tenga. Yun ang ginawa ko sa lahat ng mga sinabi ni Rhea sa akin, Papa Dudut. Sa tingin ko kasi ay hindi makakatulong ang mga salita niya sa magiging relasyon namin ni Eric. Isang araw ay nagulat ako nang makita ko si Noemi sa labas ng boarding house. Alam ko na ako ang hinihintay niya dahil ako lang naman ang kilala niya na naninirahan doon. Nang makita niya akong nakalabas ng gate ay nagmamadali niya akong nilapitan. Ang akala ko, Papa Dudut, ay mga away siya pero hindi pala. Monique, baka pwedeng kausapin mo si Eric. Sabihin mo sa kanya na kausapin niya ako, please.
pakiusap ni Noemi habang nakasunod sa mabilis kong paglalakad. Wala na kayong dapat na pag-usapan. Mag-move on ka na lang. Ako na ang pinili niya, hindi ba? Walang emosyon kong tugon. Babae ka rin. Alam mo ang nararamdaman ko. Masakit ang maagawan. Inagaw mo sa akin si Eric kaya nasa sayo siya ngayon, malakas niyang sabi. Napaka-eskandalosa mo talaga. Tantanan mo na kami ni Eric. Sabihin na natin inagaw ko nga siya sayo pero hindi siya magpapaagaw kung hindi niya gusto, Noemi. Bakit hindi ka na lang mag-focus sa sarili mo? Alisin mo ang pagiging selosa at controlling mo para hindi ka iwanan ng magiging susunod mong boyfriend. Mataray kong sabi kay Noemi. Tandaan mo makakarma ka din. Tatawanan talaga kita kapag ikaw naman ang niloko ni Eric. Galit na sigaw pa ni Noemi. Hindi ko na binigyan ng pansin si Noemi, Papa Dudut, para na kasi siyang nasisiraan ng ulo simula nang iwanan siya ni Eric. Nang sabihin ko kay Eric ang ginawa ni Noemi ay sinabi niya na huwag ko nang pansinin pa si Noemi at may stress lamang ako. Yun ang huling beses na ginulo ako ni Noemi, Papa Dudut. Wala na kaming naging balita ni Eric sa kanya. Siguro ay sinunod niya ang payo ko na mag-move on na lamang sa mga nangyari. Hindi na rin kasi may babalik ng pagmamakaawa niya ang pagmamahal sa kanya ni Eric dahil ako na ang bagong mahal ng ex niya. Mas naging payapa at tahimik na ang relasyon namin ni Eric simula nang umabot pa nga kami ng 1 taon at nag-celebrate kami ng aming first anniversary sa Baguio. Kahit 2 araw lang kami doon ay sobrang saya ko pa rin kasi umabot kami ng ganong katagal sa kabila ng mga naririnig kong lolokohin daw ako ni Eric kagaya ng ginawa nito kay Noemi. Nang sabihin ko kay Rhea ang tungkol sa pagpunta namin ni Eric sa Baguio ay biniro niya ako na meron daw sumpa na maghihiwalay ang magkasintahan na nagpupunta ng Baguio. Alam mo ang nega mo talaga kahit kailan. Tugon ko sa mga sinabi ng kaibigan ko. Hindi sa pagiging nega ha. Natatakot pa rin ako para sa'yo. Sabi nga nila once a cheater always a cheater eh. Tura naman ni Rhea. Nag-cheat lang si Eric kasi hindi na siya masaya kay Noemi. Masaya siya sa akin kaya hindi niya ako lolokohin, ang sabi ko. Hindi ko iniisip na lolokohin ako ni Eric, Papa Dudut, o maghihiwalay kaming dalawa kasi kahit na 1 taon na kaming magkasintahan ay sweet pa rin siya sa akin. Malambing pa rin siya at kung ano siya noong bago pa lamang kami ay ganun pa rin siya. Kaya palagi kong ipinapakita sa mga katrabaho namin na nanghusga na hindi kami magtatagal ang sweetness namin ni Eric. Kapag nakikita ko na nakatingin sila sa amin ni Eric ay bigla ko siyang hahalikan o yayakapin. Gusto kong sabihin sa kanila na nagkamali sila sa mga sinabi nila sa amin. Sobrang proud ko rin na pinost ko sa Facebook ko ang pictures namin ni Eric noong nagbagyo kami. Sinadya ko na i-public ang post na yon dahil may pakiramdam ako na ini-stalk ni Noemi ang account ko para makasagap ng balita kung ano na ang nangyayari sa amin ni Eric. Napatunayan ko na tama ang aking hinala dahil ng araw din na yon ay nag-chat si Noemi. Ang sabi niya, ang sweet naman, may expiration din yan, bibigyan ko kayo ng taning na 2 taon. Nireplyan ko siya nang wag kasing inuulam mga ampalaya. Napaka-bitter mo pa rin. Akala ko naman nakapag-move on ka na. Sorry pero forever na kami ni Eric. Nilagyan lang ni Noemi ng nakatawang reaksyon ang reply ko sa kanya. Ibablock ko sana siya pero naisip ko na mas maganda kung makikita niya sa Facebook ko kung gaano namin kamahal ni Eric ang isa't isa. Wala akong pakialam kung mamatay man siya sa inggit, basta ang goal ko ay maisampal kay Noemi na mali siya sa kanyang sinabi na hanggang 2 taon lang ang magiging relasyon namin ni Eric. Sobrang taas kasi ng tingin ko sa aking sarili, Papa Dudut. Pakiramdam ko ay napakaganda ko kasi nakuha ko si Eric kahit pa meron siyang girlfriend. Pero wala akong kaalam-alam na darating ang araw na magkakaroon ako ng pagdududa kay Eric, Papa Dudut. Lalo na nang nagsama na kami sa isang apartment. Ang pagdududa pa naman ng isang babae ay parang plastic balloon. Kapag nabutasan ng maliit ay palaki ng palaki yon. Saan ka galing? Bakit ngayon ka lang nakauwi? Ang dami kong text sa'yo, bakit hindi ka nagre-reply? Malamig kong tanong kay Eric nang umuwi siya ng madaling araw. Hindi sumagot si Eric. Alam kong lasing siya, Papa Dudut, amoy alak siya nang yakapin niya ako. Pinaghahalikan pa niya ako. Hindi mo ako madadala sa mga ganyan, Eric.
Ang tanong ko ang sagutin mo. Saan ka galing? Ulit ko sa aking tanong. Kasama ko sina Steven. Nagkayaan na mag-inom sa bahay nila. Hindi ko na na-check ang cellphone ko kaya hindi ako nakapag-reply sa iyo. O ayan, nasagot ko na ang tanong mo. Ayos ka na ba? Pwede na ba akong matulog? Naiiritang tura ni Eric. May babae ka ba? Niloloko mo ba ako? Pasigaw kong tanong. Huwag mo akong simulan Monica. Nagiging katulad ka na ni Noemi. Alam mo naman na dahil sa pagiging selosa niya kaya ako siya iniwanan, hindi ba? Seryosong sabi ni Eric. Para akong sinampal ng paulit-ulit sa mga sinabi ni Eric, Papa Dudut. Hindi ko na nagawang makapagsalita kasi hindi ko akalain na magagawa niya yung sabihin sa akin. Na-question ko rin ang sarili ko, Papa Dudut. Nagiging kagaya na nga ba ako ni Noemi? Bigla akong natakot. Paano kung hindi ko na napigilan ang palaging pagsiselos at mga pagdududa kay Eric? Gagawin rin ba niya ang ginawa niya noon sa ex niya na ipinagpalit niya sa isang babae na mas masaya siya? Sinabi ko sa aking sarili na hindi ako pwedeng maging kagaya ni Noemi. Hindi ako pwedeng hiwalayan ni Eric dahil ayokong mapagtawanan. Ngunit mahirap kalaban ang sariling emosyon kapag nagkaroon na ng pagdududa. Hindi ko mapigilan ang aking sarili na hindi awayin si Eric kapag may napapansin ako sa kanya na kaduda-duda. May mga pagkakataon pa nga na palihim ko siyang sinusundan kapag nagpapaalam siya sa akin na meron siyang pinupuntahan. Pero sa ilang beses na sinundan ko siya ay hindi ko siya nahuli na meron siyang ibang babaeng kinakatagpo o mini-meet up, Papa Dudut. Lahat na yata ng senyales na merong ibang babae ang isang lalaki ay nakikita ko na kay Eric, Papa Dudut. Mula sa palagi siyang may pinupuntahan, palaging hawak ang cellphone at kung minsan ay umuwi siya na parang may dumikit na pabango ng babae sa kanyang damit. Nakakatakot kong i-confront siya at baka magalit ulit siya kagaya ng unang beses na pinagdudahan ko siya. Baka hiwalayan niya ako kapag inaway ko siya ng dahil sa mga napapansin ko. May isang katrabaho pa nga namin na nagsabi na nakita niya si Eric na may inangkas na ibang babae sa motor. Ipinagtanggol ko si Eric at sinabi ko na huwag malisyoso at baka kamag-anak o kaibigan lang yon ni Eric. Hindi ko ipinakita na sobra akong naapektuhan sa nagsumbong na yon kahit ang totoo ay ang sakit-sakit na, Papa Dudut. Yung bang tipo na gusto kong malaman ang katotohanan mula mismo kay Eric. Pero at that time ay natakot ako na baka kapag pinag-usapan namin ang tungkol sa ganung bagay ay bigla siyang mabwisit at hiwalayan niya ako. Ang nangyari tuloy ay mas pinili kong magbulag-bulagan para huwag lang kaming maghiwalay at hindi ako mapahiya lalo na kay Noemi. Lumipas ang 2 monthsary namin na parang normal na araw lamang, Papa Dudut. Hindi kagaya ng mga nauna naming monthsary na hindi pwedeng walang celebration kahit simpleng pagkain sa labas. Kaya ng 2 linggo pa lamang bago sumapit ang kasunod naming monthsary ay sinubukan ko na agad na kausapin si Eric. Eric, ano kaya kung magpunta tayo ng resort sa susunod na monthsary natin? Sabi ko habang kumakain kami ng dinner. Masyadong magastos yun eh. Dito na lang sa bahay, magluto ka ng kahit na ano. Ayos na yun. Hindi interesado niyang tugon. 2 beses na kasi tayong hindi nagse-celebrate ng monthsary eh. Parang pambawi lang natin. Mag-off na lang tayo ng sabay. Sige na, pilit ko. Pagtitipid ng isipin mo, Monique. Hindi yung puro ganyan. Tandaan mo ang laki ng ibinabayad natin sa upa pa lang. Ikaw ang may gustong tumira tayo sa isang apartment kahit na alam mo na nakatira ako sa parents ko. At hindi ko na kailangan mangupahan ay pinipilit mo pa rin ako. Ipapaalala ko lang sa'yo. Mataas ang boses na tugon pa ni Eric. Bakit parang ang tono ng pagsasalita mo ay ako lang ang may gusto na magkasama tayo sa isang bubong? Nagdadamdam kong tanong. Hindi ba nga ideya mo ito? Itong titira tayo sa isang apartment? Huwag mong sabihin na hindi ha. Ikaw ang nakaisip nito kaya tingnan mo, nadagdagan ang gastusin ko. Tapos gusto mo pa na kagaya ng dati na nakakapag-celebrate tayo ng monthsary kada buwan? Ang wika pa ni Eric. Nanahimik na lamang ako. Gusto ko sanang itanong kay Eric kung meron na ba siyang ibang babae.
Hindi ko na kasi maramdaman yung dating Eric na hindi nagagalit sa akin. Ngayon ay kaunting kibot ko lamang ay nakasinghal na siya sa akin na para bang hindi na niya ako mahal. Napakalaki ng ipinagbago niya. Minsan ay isang linggo na hindi umuwi si Eric sa apartment. Puro chat at tawag lang ang ginagawa niya sa akin. Tapos kapag magkausap pa kami sa chat at tawag ay ramdam ko na wala siyang gana palagi. Sa trabaho ay parang iniiwasan niya ako. Ang sabi niya ay may sakit ng nanay niya kaya doon muna siya uuwi sa kanila. May parte ng utak ko na nagsasabi na baka nagsisinungaling si Eric kaya isang araw ay nawalan ako ng pasok sa trabaho ay nagpunta ako sa bahay nila. Bumili pa ako ng mga sangkap sa pagluluto ng sopas dahil gusto kong ipagluto ang nanay niya. Isang beses pa lamang ako nakapunta sa bahay ni na Eric, hindi ko nakilala kahit na isang miyembro ng pamilya niya dahil hindi niya ako pinapasok sa loob. May kinuha lang kasi siya noon at nagmamadali din siya. Kinatok ko ang gate at isang may edad na babae ang humarap sa akin. Magalang ko siyang binati at tinanong kung siya ba ang nanay ni Eric. Ako nga ang nanay ni Eric. May kailangan ka ba sa anak ko? Nasa trabaho siya ngayon eh. Mamayang gabi pa ang out niya. Ang sabi ng nanay ni Eric. Hindi po si Eric ang pinunta ko. Actually, kayo po ang ipinunta ko dito. Ako nga po pala si Monique. Ako po ang girlfriend ni Eric. Nakakahiya po na ang tagal na namin pero hindi pa rin niya ako na ipapakilala sa inyo. Nakangiti kong tugon. Monique? Ikaw ba si Monique? Hindi ba't break na kayo ng anak ko? Aniya. Tita, hindi po. Sino pong may sabi na break na kami? Nagtataka kong tanong. Si Eric ang may sabi. Saka imposible na kayo pa dahil may bago ng girlfriend ng anak ko. Dito na nakatira sa bahay yung girlfriend niya dahil buntis na. Kaya kung nandito ka para manggulo ay umalis ka na lang. Nakakahiya sa mga kapitbahay kung mag-iiskandalo ka. Pagtataboy pa niya sa akin. Para akong binagsakan ng langit at lupa sa mga nalaman ko mula sa nanay ni Eric. Ipinilit ko pa na ako ang girlfriend ng anak niya pero umalis ako nang sabihin niya na tatawag siya ng barangay tanod para hilahin ako paalis. Umuwi ako sa apartment ng luhaan at parang mababaliw na papadudot. Iyak ako ng iyak at doon ko napagtanto na kaya pala hindi na umuwi si Eric sa apartment ay dahil may nabuntis itong babae tapos sa kanila na nakatira. Hindi ko na kayang palampasin ang pangyayaring yon kaya nang alam kong naka-out na si Eric sa trabaho ay tinawagan ko siya. Sinabi ko sa apartment siya umuwi. Nang sabihin niyang hindi pwede ay sinabi ko na pupunta ako sa kanila kapag hindi niya ako pinuntahan. Natakot yata kaya nang gabing yon ay pumunta sa apartment. Ano naman ba itong palabas na ito, Monique? Hindi ka ba marunong umintindi na may sakit ang nanay ko? Galit niyang sabi sa akin. Ano bang may sakit ang nanay mo? At magdadalawang linggo na yatang hindi gumagaling? Galing ako sa inyo kanina. Hindi ba nasabi ng nanay mo sa akin? Alam ko na rin na may nabuntis kang babae, Eric. Umiiyak kong turan sa kanya. Alam mo naman pala eh bakit mo pa ako pinapunta dito? Tanong pa ni Eric. Anong klaseng tanong yan? Siyempre gusto kong malaman kung ano nang plano mo sa atin dalawa. Eric, nakabuntis ka ng babae. Paano na ako? Tanong ko pa ulit. Mas importante sa akin ang magiging anak ko. Kaya wala na tayo, Monique. Huwag mo na akong guguluhin lalo na ang girlfriend ko. Bawal siyang ma-stress dahil buntis siya. Ang wika pa ni Eric. Ganun lang kadaling tinapos ni Eric ang lahat sa amin, Papa Dudut. Hindi ko alam kung may balak ba siyang sabihin sa akin na may nabuntis siyang babae o umamin lang siya kasi nahuli ko ang panloloko niya sa akin. Pero kung para sa kanya ay tapos na ang lahat ay sa akin ay hindi pa. Nais ko pa rin na ipaglaban ang pagmamahal ko sa kanya kaya naman kapag nasa trabaho kami ay pilit ko pa rin siyang kinakausap kahit na hindi na niya ako pinapansin. Nagmamakaawa ko sa kanya na balikan niya ako at wala akong pakialam kahit pa magkaroon siya ng anak sa ibang babae. Ang iniisip ko kasi baka napilitan lamang siyang panagutan ng babaeng yon dahil nabuntis niya ito at feeling ko ay napikot si Eric. Kaya matyaga akong nag-abang sa labas ng bahay ni na Eric nang matsyempohan ko ang isang babae na sa tingin ko ay parang buntis
na papasok ng bahay ni na Eric ay nilapitan ko kaagad. Magpapakilala pa sana ako sa babae pero nagulat ako nang kilala pala niya ako. Ano pang ginagawa mo rito, Monique? Akala ko ba'y nagkausap na kayo ni Eric? Tanong niya sa akin. Kilala mo ko? Hindi makapaniwala kong tanong. Oo, kilala kita. Kayo pa ni Eric noon nung nakikita ko na ang pictures ninyo sa Facebook niya. Alam mo, mas mabuting umalis ka na kaysa makita ka pa ni Eric. Ang payo niya sa akin. Ilang buwan na yan tiyan mo? Kailan mo pa nakilala si Eric? Nanginginig kong tanong. 6 na buwan na kami magkakilala at 4 na buwan na ang tiyan ko. Kung ang gusto mong malaman, kung alam ko ba na may girlfriend siya? Oo ang sagot ko. Sorry Monique, nagmahal lang ako. Diretso niyang sagot. Kami pa ni Eric, hindi pa kami naghihiwalay. Alam kong pinikot mo siya. Pwede niyang panagutan ng bata pero hindi kayo magsasama. Kami ang magsasama kasi kami ang nagmamahalan. Papayag ako sa ganung klase ng setup. Para na ako nababaliw sa mga sinasabi ko noon, Papa Dudut. Sobrang gulo na ng utak ko at ang tanging gusto ko ng oras na yon ay mabawi ko si Eric. Maya-maya ay lumabas na si Eric sa bahay nila. Umasa ako na ako ang tatabihan niya pero ang bago niyang nobya ang nilapitan niya. Monique, ang kulit mo eh. Wala na tayo, hindi ba? Umalis ka na. Tapos na tayo. Pagtataboy ni Eric sa akin. Napaiyak na ako noon, Papa Dudut. Lumuhod pa ako sa harapan ni Eric at nagmakaawa na balikan niya ako pero hindi ako nagtagumpay. Sinabi niya sa akin na hindi siya pinikot at plinano talaga nila ng babaeng yon na magkaroon sila ng anak. Balak naman daw niya sanang sabihin sa akin pero palagi raw siyang inuunahan ng takot. Pero may pakiramdam ako na ang gusto ni Eric ay ako mismo ang makipaghiwalay sa kanya kaya sinadya niyang manlamig sa akin. Gusto kong magwala at magalit sa ipinalit ni Eric sa akin, Papa Dudut. Malinaw kasi sa akin na inagaw niya si Eric sa akin. Pero naisip ko bigla, ano naman bang karapatan kong magalit sa sitwasyon na yon? Anong karapatan kong manampal at manakit? Inagaw ko lang din naman si Eric kay Noemi at ngayon ay inagaw naman ang babaeng yon si Eric sa akin. Sa pagkakataon na yun ay bumalik sa utak ko ang lahat ng mga sinabi ni Rhea at Noemi sa akin. Doon ko nga napagtanto na totoo ang sinasabi nila. Ngayon nawala nga si Eric sa akin kung paano ko siya nakuha dati. Karma, malinaw na kinarma ako, Papa Dudut. Bumalik sa akin, Papa Dudut, ang lahat ng mga ginawa ko noon. At triple pa ang sakit, Papa Dudut. Kahit na anong gawin ko ay hindi ko na makukuha pa si Eric. Labag man sa aking kalooban ay umuwi ako ng apartment, ilang araw din ako naglasing at tulala. Hanggang sa tinanggal na ako sa trabaho ko, Papa Dudut. Dahil ilang araw na akong hindi pumapasok. May pagkakataon na tinatawagan ko pa rin si Eric pero hindi na niya sinasagot. Kahit pa mga chat ko ay hindi naman niya sinisin. Nakulitan na yata siya sa akin kaya tuluyan na niya akong blinak. Nakapag-post pa nga ako ng video ko sa Facebook habang umiiyak at lasing at sinabi ko roon kung gaano ko kamahal si Eric. Nakapublic yon kaya nakita ni Noemi. Nag-chat siya sa akin at pinagtawanan niya ako. Ang sabi ni Noemi sa chat, di naramdaman mo ang naramdaman ko noon. Karma mo yan, Monique. Nagpapasalamat ako at nalampasan ko na ang napakasakit na pakiramdam na yan. Ngayon, ikaw naman ang magdusa. Hindi na ako nakipagtarayan pa kay Noemi. Tinanggap ko na ang masakit niyang salita, totoo kasi ang lahat ng yon, Papa Dudut. Noong ko lang na-realize sa mga kagagahan na pinaggagawa ko noon. Uli na nga lang ang lahat bago ako natauhan. Dahil sa wala na akong trabaho sa syudad ay nag-decide na akong bumalik sa amin sa probinsya, Papa Dudut. Mas maganda na lumayo muna ako kay Eric dahil minsan ay napapaisip ako na puntahan siya sa kanila at muling magmakaawa. Hinayaan ko na lamang ang sarili kong umiyak kapag naiiyak ako. Si Rhea ang naging karamay ko sa mga oras na kailangan ko ng makakausap. Hindi ko kasi masabi sa pamilya ko ang aking nagawa, nahihiya ako sa kanila lalo na sa mga magulang ko. Maayos naman nila akong pinalaki pero nakagawa pa rin ako ng katangahan sa buhay. Kapag napapansin ng pamilya ko na malungkot ako ay nagdadahilan na lamang ako, Papa Dudut. Akala ko noon ay hindi na ako makakapag-move on kay Eric kasi mahal na mahal ko talaga siya. Pero totoo nga na time heals all wounds. Habang tumatagal ay napansin ko na hindi na ako masyadong umiiyak at hindi ko na palaging naiisip si Eric.
hanggang sa tuluyan na akong bumalik sa normal na ako. Hindi ko ipinagmamalaki na nang agaw ako noon, pero masasabi ko na marami akong aral na nakuha mula sa experience ko na yon, Papa Dudut. Sa ngayon ay hindi pa rin po ako nagkaka-boyfriend simula na maghiwalay kami ni Eric. Ewan ko ba, hindi pa siguro ako handa o baka hindi ko pa nakikilala ang lalaking muling magpapatibok ng aking puso. Pero kung sakali man na dumating na siya ay sisiguraduhin ko na wala na akong tatapakang ibang tao para lamang makuha siya. Hindi ko na uulitin ang mang-agaw. Muli maraming salamat po Papa Dudut dahil hinayaan mo akong i-share ang naging kaganapan sa aking buhay. Kapag naaalala ko ngayon ay napapangiti na lamang po ako. Hanggang dito na lamang Papa Dudut, maraming salamat po sa mga listeners ninyo na tinapos ang pakikinig sa aking kwento. Patawad at natutunan ko na rin po ang mga pagkakamali ko sa buhay. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain tayo ng poong may kapal. Nagmamahal, Monique. All is fair in love and war. Ngunit hindi ibig sabihin ay mananakit tayo ng ibang tao para lamang makuha natin ang pag-ibig ng taong naibigan natin. Matuto tayong rumespeto sa pagmamahala ng dalawang tao. Hindi magandang katwiran na kaya natin inagaw ang isang tao sa karelasyon nito ay dahil hindi na ito masaya. Palagi nating isipin ang mga hakbang at desisyon na gagawin natin sa buhay. Kung ito ay makapananakit sa damdamin ng ibang tao, ay marapat na pag-isipan po natin ito ng ilang libong beses. Para sa iyo Monique, sana ay patotohanan mo ang iyong mga sinabi sa iyong sulat na hindi ka na mga agaw. Hindi talaga tama ang iyong ginawa. Mas masarap kung alam mo sa sarili mo na nakuha mo ang iyong iniibig ng wala kang tinatapakang tao. Magandang araw po sa inyo Papa Dudut. Una sa lahat ay nagpapasalamat po ako sa paglalaan ninyo ng oras upang basahin ang liham na ito. At pangalawa, maraming salamat din po sa inyong mga tagapakinig na patuloy kayong sinusuportahan. At isa na po ako doon. Ako nga pala si Jacob, 24 na taong gulang. Ang pastime ko po ay ang tumugtog ng gitara at maglaro ng basketball. Pero kapag nasa bahay po ako at walang ginagawa ay parati po akong nakikinig ng Papa Dudut stories, lalo na ang inyong mga kwentong kababalaghan. Kaya nga naisipan kong kulitin si nanay patungkol sa kanyang kababalaghang naranasan noong kabataan niya. Para naman ang sa gayon ay makapagbahagi rin kami ng sarili naming kwento at hindi na lang basta nakikinig. Maikli lamang po ito dahil sabi ni nanay kung ano lang ang mga natatandaan niya ay yun lang ang ikikwento niya sa akin. Pagpasensyahan niyo na rin po kung hindi ako ganun kagaling magkwento. First time ko lang din po kasing magsulat ng ganito. Pero ginawa ko po ang best ko para maging maayos ang liham ko na ito. Papa Dudut, lumaki po si nanay sa isang probinsya somewhere in Visayas. Simula pagkabata hanggang sa siya ay nakapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng una niyang trabaho ay naroon siya sa kanilang probinsya. 25 years old daw siya nang mag-decide na makipagsapalaran sa Maynila. May kinalaman po sa finance ang kanyang kurso at sa kabutihang palad ay sinuwerte po siya na matanggap sa isang bangko dito sa Maynila at doon siya na regular. Hanggang ngayon po ay doon pa rin nagtatrabaho si nanay at siya po ay nasa edad 51 na. Dito na rin nakilala sa Maynila si tatay. Dahil sa isang kaibigan at gaya ng mga successful love stories, nagkakilala sila, nagkamabutihan, nagkaligawan, naging mag-on at humantong sa pagpapakasal hanggang sa makabuo ng pamilya at heto na nga kami.
Tatlo po kaming anak nila nanay, si Ate Janine, si Kuya John, at ako po ang bunso. Sisimulan ko na po ang kwento patungkol sa karanasan ni nanay. Ang early experience niya raw sa kababalaghan ay noong siya'y 14 na taong gulang na ayon sa kanyang tatay na lolo ko ay isa raw yung nilalang na tinatawag na aswang. Alam ko po na marami sa mga tagapakinig ninyo ang maaaring matawa at hindi maniwala na totoo nga ang aswang. Pero eto pong isa sa laysay ko ay mga first-hand experiences ni nanay. Kaya naman kahit papaano ay naniniwala na rin po ako. Isa pa yung marami pa rin naman po sa inyong letter sender ang may kaparehas na experiences regarding sa sinasabi nilang nilalang. Kaya naman hindi po sarado ang aking isipan sa mga ganitong bagay. Gabi daw noon, sa tansya ni nanay ay 11:00 na ng gabi. At sobrang tahimik na ng paligid. Noon daw po kasi sa probinsya kapag ganyang oras ay halos kuliglig na at mga tunog na lamang ng ibon sa gabi ang iyong maririnig. Sapagkat maagang natutulog ang mga tao doon dahil kailangan din nilang maagang magising para kumilos at magtrabaho. Mahimbing daw na natutulog sila nanay nang sabay-sabay nilang marinig ng kanyang pamilya ang isang malakas na lagabog sa bubong ng kanilang bahay. Ang bahay po nila nanay Papa Dudut ay yari sa kawayan at ang pinakabubungan ay yero kaya't kung meron daw maglalakad doon, lalo na sa katahimikan ng gabi ay talagang maririnig. Nang dahil doon, lahat daw sila ay nagising at dali-daling kinuha ni Lolo Juanito ang kanyang matalas na itak na ginagamit nito sa pagputol ng mga damo sa kanilang taniman. Nakiramdam daw sila, nanay at ang kanyang buong pamilya sa nilalang na nasa bubong hanggang sa makarinig daw sila ng isang singasing ng kung anong mabangis na hayop. Ayon kay nanay, hindi niya ma-explain kung anong klaseng tunog yon. Sa pagkakatanda niya raw ay parang galit na aso na minsan naman daw ay nagtutunog baboy. Dahil wala raw silang ilaw at gasera lamang ang nagsisilbing liwanag nila sa madilim na gabi, takot na takot daw silang magkakapatid. At dahil daw doon ay hindi nila napigilang magyakapan. "Nay, ano po yun?" tanong ng bunsong kapatid ni nanay, si Tita Cora. "Huwag kang maingay anak, aswang yun." May katiyakang sabi raw ni Lola Editha na ina ni nanay. Muli nilang narinig ang lagabog sa kanilang bubungan. Kaya't lalo silang kinabahan at ginapangan ng takot, kaya naman hindi na raw nag-atubili na lumabas ng bahay nila si Lolo kahit na pinigilan ito ni Lola. "Hayop ka, umalis ka rito. Kapag nakita kita, hindi kita sasantuhin. Tataking ko yung ulo mo," sigaw ni Lolo mula sa labas ng kanilang bahay. Dahil sa kuryosidad, ay hindi naman napigilan ng kapatid ni nanay na si Tito Adolfo ang sumilip sa siwang ng bintana para tingnan kung ano ang nasa labas. Ngunit wala raw itong ibang nakita kundi ang kadiliman, Papa Dudut. "Umalis kang hayop ka, umalis ka!" sigaw pa ni Lolo. Maya-maya raw ay tumayo naman si Lola Editha at may kinuha sa kanilang kusina na hindi kalayuan sa kanilang kwarto dahil maliit lang daw naman ang kanilang bahay. Ang sabi ni nanay, garapon daw ng asin ang kinuha ni Lola at pagkatapos ay isinaboy yon ng kanyang ina sa paligid ng bahay. Doon na raw nagsimulang umatungal ang kung anong nilalang at pagkatapos ay narinig nila na lumayo ang tinig nito. Tila senyales na umalis na raw ito. Matapos noon ay pumasok na si Lolo sa loob ng kanilang bahay at hindi na raw sila nakatulog ng maayos sa buong magdamag.
Kinabukasan natagpuan daw ang alagang kalabaw ni Lolo Juanito na wala ng buhay. Wakwak daw ang dibdib nito at tila inubos ang lamang loob. Kaya't labis na hinagpis ang naramdaman ni Lolo dahil matagal na niyang katukatulong yon sa pag-aararo. Ngunit sinabi ni Lola Editha na mas mabuti na yon kesa sa silang na biktima ng sinasabi nilang aswang. May iba pa naman daw silang alaga na pwedeng makatulong kay Lolo sa pag-aararo. Matapos nga ng pangyayaring yon, kumalat ang bali-balita sa kanilang lugar na mayroon ngang gumagalang aswang papadudod. At dahil sa marami ang natatakot na sila na, ang susunod na mabibiktima ay maaga silang nagsasarado ng bahay. Pagpatak pa lamang ng alas 6 at hindi na pinapayagang lumayo ang kanilang mga anak o maglaro sa labas kapag lumalatag na ang kadiliman. Ilang linggo matapos ang pambibiktima ng aswang, naging maayos muli ang lugar nila Nanay Papadudot. Hindi na raw ulit umugong ang bali-balita patungkol sa aswang at nanumbalik na sa dati ang kanilang masayang lugar na minsang binalot ng takot at pag-aalala. Ang sumunod na karanasan ni Nanay patungkol sa aswang Papadudot ay noong dalaga na siya. Sa kaparehas na lugar ay kumalat muli ang usapin tungkol sa aswang makalipas ang ilang buwan itong pananahimik. Matapos di umano, magkaroon ulit ito ng biktima. Hindi na puruhan ang sinasabing biktima, ngunit malalang naging sugat nito sa katawan, ayon sa mga usapan ng mga oseserot o sosera. Naikwento rin daw ng biktima na bago magpalit sa anyong malaking ibon ang aswang at atakihin siya ay isa itong babae na may mahaba't puting buhok. At dahil lasing, ang sinasabing biktima na dumayo ng inom mula pa sa kabilang baryo ay naging hatiang reaksyon ng mga taong nakarinig ng kwento. May mga nagsasabi na baka nasugatan lamang ito dala ng kalasingan at gawa-gawa na lamang ng kanyang imahinasyon ang kanyang nakita, ngunit marami pa rin ang naniniwala na baka totoo nga ang ikinakwento nito. Minsan isang tanghali ay naglalaba daw sa ilog sila Nanay kasama ang kanyang mga kaibigan na tinawag niya sa pangalang Ninita at Roseng. Nang may makita silang matandang mahaba't puti ang kulay ng buhok, na tila nagtatago sa mga puno na malapit sa ilog at pasimpleng tumitingin sa kanila. "Roseng, Ninita, nakita niyo ba yun?" Mahinang tanong ni Nanay sa mga kaibigan. "Ang alin?" tanong naman ni Roseng pabalik. "You know," itinuro ni Nanay sa pamamagitan ng nguso ang matanda upang hindi raw nito mapansin na nakita siya ni Nanay. Agad naman daw tumingin ang dalawa sa direksyon kung saan ay nakaturo ang nguso ni Nanay at mula raw doon ay pare-parehas nilang nakita ang isang matandang kulubot ang balat. Kulay puti ang mahabang buhok at matalim daw itong nakatitig sa kanila. Gano'n na lamang daw ang takot at kilabot na naramdaman nila Nanay, kaya't kahit na hindi pa raw sila tapos sa paglalaba ay dali-dali daw nilang iniligpit ang mga gamit at damit na nilalabhan at mabilis na umalis sa ilog. Bago sila makalaba sa bukana ay lumingon pa raw ang kaibigan ni Nanay na si Ninita sa likuran nila at nakita raw nito na nananatiling nakatingin sa kanilang tatlo ang nakakatakot na matanda. "Kinabahan ako ron sabi ni Roseng, at sakay pinunas ang likod ng kanyang palad sa tumatagaktak na pawis sa noo. "Grabe nga ang kabog ng dibdib ko. Kulang na lang mawalan ako ng malay sa daanan habang naglalakad tayo. Nangihina ako sa takot kanina," wika naman ni Ninita. Sa sumunod na araw ay fiesta sa kabilang baryo. At dahil may kaibigan daw doon sila Nanay, ay nakidayo sila rito. Kasama pa rin
ang kanyang mga kaibigang sila Ninita at Roseng. Sa pilitan pa raw bago siya payagan nila lolo at lola, ngunit sa bandang huli ay napapayag niya rin ang mga ito. Sa isang kondisyon, Cecilia. Uuwi kayo ng mga kaibigan mo ng 10:00, maliwanag ba? Huwag na kayo magpapaabot ng hating gabi sa daanan, mahirap na. Alam mo naman ang kumakalat na kwento sa lugar natin, hindi ba? Pangaral pa ni Lolo Juanito kay nanay. Opo tay, uuwi po ako ng 10:00, sagot naman ni nanay. Bago umalis, sabi ni nanay ay nagbaon daw siya ng asin at bawang dahil ayon sa mga sabi-sabi ay mabisa raw yon na pangontra sa aswang. Naisip niyang maigi na yun daw ang gawin niya dahil baka kung anong maengkwentro nila sa daanan. Sa fiesta, katulad ng iba pang mga fiesta sa probinsya, ay may sayawan at hindi rin maiiwasan na magkausap ang mga nagliligawan. At sabi ni nanay, dahil teenager ay hindi nila napigilan at tumikim ng alak kahit paunti-unti. Gayunman ay sinigurado raw niyang hindi siya malalasing para safe pa rin silang makakauwi, lalo na't puro babae sila. Nang sumapit ang 9:15 ay niyaya na ni nanay na umuwi na sila ng kanyang mga kaibigan. Gayunman si Ninita ay hindi sumama sa kanila dahil nagsabi ito na makikitulog na lamang ito sa kanyang tiyahin na nakatira sa baryo kung saan sila nakifiesta. Nang dahil doon ay 2 na lamang silang umuwi ni Roseng. Sa daanan, tanging ang liwanag lamang daw ng buwan ang nagsisilbing tanglaw nila nanay para makita ang kanilang dinadaanan. Hindi pa kasi uso ang cellphone noon o kung meron man ay wala pa sila. Habang naglalakad ay nakakapit daw sa braso ni nanay si Roseng. Dahil kumpara sa kanilang dalawa ay mas marami raw itong nainom at medyo tipsy na. Ang lamig, Cecilia? Sabi raw nito na parang nanginginig na sa lamig ng hangin. Hindi umimik si nanay at nagpatuloy lang daw sila sa paglalakad. Maaga pa ngunit nahimik na ang paligid. Malayo-layo pa raw ng kaunti ang lalakarin nila bago makarating sa bukana ng kanilang baryo. Nang biglang mas lumakas at lumamig pa ang hangin. Kasabay noon ang huni ng mga kuliglig, mga panggabing ibon at tunog ng mga tuyong dahon sa lapag na kanilang naapakan. Bilisan natin, Roseng, wika pa ni nanay. Para raw kasi siyang kinikilabutan at nagtatayuan ang kanyang mga balahibo. Pakiramdam daw niya ay may nakatingin sa kanila sa paligid at anumang oras ay may kung anong gagawin sa kanila. Ang kaninang mabilis na paglalakad ni nanay at ng kaibigan niyang si Ninita ay mas bumilis pa. Kulang na nga lang daw ay takbuhin na nila ang daan para agad na makarating sa kanilang baryo. Muling naging katamtaman ang hangin at kataka-taka raw na tumahimik ng kaunti ang paligid. Maya-maya pa sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad ay nakarinig sila nanay ng isang malakas na pagaspas ng pakpak. Ayaw na raw sana nilang tingnan kung ano yon, ngunit dahil sa curiosity ay nagawa pa rin nilang lingunin, papadudot. Ayon kay nanay, isa raw yung napakalaking ibon na may malapad na pakpak. Hindi niya na raw masyadong inalam kung ano ang itsura basta ang tanging naisip lamang niya ay makatakbo sila palayo sa malaking ibon. Papadudot habang tumatagal daw ay para bang papalapit ng papalapit ang tunog ng pagaspas ng pakpak ng malaking ibon, senyales na malapit na nga ito sa kanila. Mas binilisan daw ni nanay at ng kanyang kaibigang si Roseng ang paglalakad, ngunit nang hindi siya nakatiis ay sumigaw siya. "Takbo, Roseng, bilis!" Agad naman siyang sinunod ng kaibigan niya, ngunit sa labis na pagmamadali at maaring sa hilo na rin daw, dala ng ininom na alak
ng kanyang kaibigan ay nadapa ito at hindi agad nakatayo. "Cecilia, hintayin mo ko," tawag ni Roseng kay nanay. Binalikan naman daw niya ang kanyang kaibigan at pagkatapos ay tinulungang makatayo. Nang makatayo ay muli silang tumakbo ng mabilis. Kahit na raw nagkasugat mula sa pagkakadapa si Roseng. At nahihilo pa rin ay sinikap nitong tumakbo upang mabilis silang makalayo sa ibon. Kaunti na lang daw ay papalapit na sa kanila ang malaking ibon. At nang akmang susugurin na raw sila nito, katakatakang bigla na lamang itong pumihit ng direksyon at lumipad papalayo kung saan ay naramdaman pa nila ang malakas na paghagibis ng malaki nitong pakpak. "Nay, tay! Buksan niyo ang pinto, nay, tay!" tawag ni nanay sa kanyang mga magulang. Dali-dali naman silang pinagbuksan nila Lola Editha at agad na pumasok. Noon din ay kinuwento nila ang kanilang naengkwentro sa daan pauwi. Pinagalitan pa nga raw sila ni Lolo Juanito dahil na rin sa katigasan ng kanilang ulo. Pinayuhan naman ni Lola Editha na bukas na umuwi si Roseng at magpalipas na lamang muna ng gabi sa bahay nila nanay. Agad din nilang ginamot ang sugat nito sa tuhod upang kahit papaano'y maampat ang napipintong pamamaga nito. Nang gabing yon, hindi makatulog si nanay kakaisip sa kanilang nakitang malaking ibon na sa suspetsya nila ay isang aswang. Nang mga sandaling yon daw ay inisip niya kung bakit bigla na lamang itong lumipad papalayo at hindi sila tuluyang sinugod. Kinabukasan na lang daw na realize ni nanay na baka dahil sa baon niyang bawang at asin na nakalagay sa kanyang bulsa kung bakit hindi sila inatake ng malaking ibon. Nakalimutan niya nga raw yung ilabas, ngunit nagsilbi pa rin yung blessing in disguise. Dahil pakiramdam niya ay yon ang nagligtas sa kanila ng kaibigan niyang si Roseng sa tiyak na kapahamakan. Papadudot ang huling karanasan daw ni nanay sa aswang ay noong ipinagbubuntis niya na ako. At sa probinsya rin ito nangyari nang minsang magbakasyon sila doon ni tatay. Kasama ang dalawa ko pang kapatid na nooy 3 at 5 years old. Hapon daw noon, papadudot, nakatanaw daw si nanay sa bintana mula sa ikalawang palapag ng bahay nila. Hindi na po gawa sa kahoy kundi sementado na po ang kanilang bahay. Dahil nang magkaroon silang magkakapatid ng trabaho, ay pinagawa nila ito para daw komportable at maayos na ang tinitirhan ng kanilang mga magulang. Akmang isasarado na noon ni nanay ang bintana ng isang babayang nakita niya sa labas. Matalim daw itong nakatitig sa kanya na para bang may lihim na galit. Dahil nga sa takot ay dali-dali raw na sinarado ni nanay ang bintana at pagkatapos ay bumaba siya sa unang palapag para tumulong kay Lola Editha sa pagluluto. "Nay, may nakita ho akong babae sa labas kanina," kwento ni nanay habang nakaupo sa lamesa at nagtatanggal ng dahon ng malunggay na ilalagay sa tinolang manok na niluluto ni Lola. "Sino?" tanong ni Lola. "Hindi ho ako pamilyar, Nay. Nakakainis nga eh. Para akong tinititigan ng masama," wika pa ni nanay. "Ano ka mo? Tinititigan ka ng masama? Bakit naman?" tanong pa ni Lola. "Hindi ko rin po alam eh. O siya, hayaan mo na at huwag mo nang intindihin yon. Akin na yung mga dahon ng malunggay at ilalaho ko na rito sa niluluto ko." Ayon kay nanay, papadudot, lumipas ang sumunod na oras na naging maayos naman at walang kahit na anong nangyari. Ngunit nang sumapit ang alauna ng madaling araw ay bigla na lamang daw sumakit ang tiyan ni nanay kaya't dali-dali niyang pinagising si tatay. Jean, gising, ang sakit ng tiyan ko," sabi ni nanay. Mahimbing daw noong tutulog sina Ate Janine at Kuya John, kaya't mahina lamang ang boses na pinakawalan ni nanay.
Jean, gising. Ang sakit ng tiyan ko. Ulit pa ni nanay nang hindi agad magising si tatay. Dahil sa pagkakabigla ay agad daw napabangon si tatay at tinawakan ng tiyan ni nanay. Ano nangyari? Bakit masakit? Nag-aalalang tanong pa ni tatay. Hindi ko. Naputo lang sasabihin ni nanay nang bigla daw silang makarinig ng kaluskos at huni ng kung anong mabangis na hayop. Tila napakalapit daw ng tinig noon sa kanilang kwarto na naging dahilan para lalong kumabog ang dibdib at kinilabutan si nanay. Jean, ano yun? Tanong ni nanay kay tatay gayong alam nito na wala ring ideya si tatay sa kung ano o sino ang may-ari ng narinig nilang tinig. Kasunod ng tunog na nakakatakot ay ang pagkalampag ng kanilang bintana na para bang may nagpupumilit na pumasok roon mula sa labas. Patay ang ilaw sa loob at tanging ang kakarampot na liwanag ng lampshade lamang ang liwanag nila nanay. Mabuti na lang ay gawa sa makapal na salamin ang bintana at hindi agad mababasag. Jean, natatakot ako. Wika pa ni nanay sa kabila ng pag-inda nito sa sakit ng tiyan. Dito ka lang, sisilipin ko kung ano yung nasa bintana, saad pa ni tatay. Wag na, baka kung ano pa yan, baka aswang pa yan. Pigil ni nanay kay tatay. Narinig yata ni Lola ang kalabog sa kwarto nila nanay kaya't kumatok ito at tinanong kung okay lang ba sila. Gaya noon ay kumuha raw si Lolo ng itak at pagkatapos ay pinagmumura ang pinaghihinalaan nilang aswang. Pagkatapos noon ay katakatakang nawala ang paulit-ulit na kalabog sa bintana at kasabay noon ay ang pag-unti-unting pag-ayos ng pakiramdam ni nanay. Nawala na rin daw ang pananakit ng kanyang tiyan. Matapos yon, gaya ng nakasanayan ay nagsaboy daw si Lola Editha ng asin sa labas ng bahay sa may bandang bintana sa kwarto nila nanay at naging mahimbing ang kanilang tulog sa sumunod na oras. Sa ngayon, papadudot ay wala na raw naging karanasan si nanay sa mga sinasabing aswang nang manirahan sila dito sa Maynila. Ngunit naniniwala siya na magpahanggang ngayon ay nag-i-exist pa rin ang mga ganitong klase ng mga nilalang. Nang dahil doon ay mas naging fascinated ako sa mga kwentong aswang. Kaya naman kapag meron kayong ina-upload na horror stories na may kinalaman sa aswang ay automatic na pinakikinggan ko yon at hindi pinapalampas. Papadudot sa ngayon po ay wala na rin daw masyadong nababalita ang pagpaparamdam o pag-atake ng aswang sa probinsya nila nanay. Marahil kasabay ng modernong panahon. Maaaring nandito pa rin sila ngunit iba na ang paraan ng pambibiktima. Kaya't ano't ano paman, palagi po tayong mag-iingat at maniwala sa Diyos dahil siya lang ang pinaka malakas na sandata sa anumang sakuna. Hanggang dito na lamang po ang aking liham at sana po ay nagustuhan ninyo ang kwento patungkol sa mga karanasan ni nanay. Lubos na gumagalang, Jacob. Maraming salamat sa iyo, Jacob, at sa iyo ring ina na hindi nagdalawang isip na pumayag na ibahagi ang mga nakakahilakbot niyang karanasan dito sa ating programa. Marahil ay totoo ang mga aswang at maaaring nandito pa rin sila sa ating mundo. Alinman ang totoo, palagi tayong mag-iingat para maiwasan nating maranasan ang mga nakakakilabot na bagay. Ito po ang inyong si Papa Dudut na laging nagsasabing stay safe and have positive mindset.